Hindi raw nararamdaman ni Presidente Marcos Jr. na siya ang pinatutungkulan ni Martin Romualdez sa kanyang pahayag. Di umano nararamdaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya yung pinatutungkulan o yung sinisisi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa issue naman ng command responsibility. Ito'y kaugnay ng umano'y mga anomalya sa pambansang budget. Ang iba pang pahayag ng Malacanang sa report ni Carcelyn Catarong. And who is simply being politically... Sa inilabas na video statement ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa kanyang Facebook account noong Martes, Abril 21, iginiit niyang hindi siya papayag na gawing scapegoat sa umiinit na mga usaping pampolitika. Kabilang sa tinukoy niya ang kontrobersiya sa national budget insertions at mga umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Romualdez, kung bahagi ito ng isang political play para siya'y mapaalis at dungisan ang kanyang pangalan, handa siyang lumaban. Idiniin din niya na hindi siya papayag na maging fall guy para sa katiwalian ng iba. Sa Palace briefing nitong Huwebes, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na hindi saklaw ng pamahalaan ang personal na nararamdaman ng dating speaker. Gayunman, binigyang diin niya na mas makabubuti kung makikipagtulungan ito sa isinasagawang investigasyon. Kung ano po ang nararamdaman ni dating Speaker Martin Romualdez ay hindi po natin ito saklaw. Kung ang pag-iimbestiga po ay makakatulong mismo ang dating Speaker, mas gugustuhin po yan ng pamahalaan ng Pangulo para managot ang dapat na managot. Nauna nang iginiit ni Romualdez na wala siyang direktang kontrol sa usapin ng budget noong siya ay speaker. Idinagdag din niya na ang command responsibility ay mas nakapaloob umano sa ehekutibong sangay ng pamahalaan. Ayon naman sa Malacanang, bahagi ito ng depensa ni Romualdez sa mga posibleng akusasyon laban sa kanya. Binigyang diin din ni Castro na mismong ang Pangulo ang nag-utos na agad na imbestigahan ang issue upang matiyak na walang pagtatakip at upang malaman kung may naganap na anomalya. Nilinaw din ng palasyo na hindi itinuturing ng Pangulo na siya ang tinutukoy o sinisisi sa mga aligasyon sa kabila ng pahayag ng dating speaker ukol sa command responsibility. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up. Binigyang diin ni Castro na tungkulin ng Pangulo bilang Chief Executive at Commander-in-Chief na linisin ang anumang anomalya sa gobyerno kahit pa umano ay makaapekto ito sa sariling administrasyon. Giit pa niya, hindi dapat ipakahulugan na otomatikong sa Pangulo agad mapupunta ang pananagutan bilang Chief Executive. Aniya, ang terminong executive ay hindi lamang tumutukoy sa Pangulo kundi sa buong sangay ng ehekutibo. Hindi ganun ang tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI. Dagdag pa niya, upang matiyak ang pagiging patas at maiwasan ang anumang hinala ng pagtatakip ay bumuo ng isang independent investigating body. Hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up, lalong-lalo na patungkol sa DPWH. Ipinonto ni Castro na ang issue ay may kinalaman sa implementasyon ng mga proyekto on the ground. Dahil dito, isinama rin sa investigasyon ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nang tanungin ukol sa kasalukuyang ugnayan ng Pangulo at ni Romualdez, sinabi ng opisyal na wala siyang personal na kaalaman kung sila ay nag-uusap o nagkikita. Sorry. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y maatasan na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakitang nag-usap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Carcelyn Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, ano pong masasabi nyo sa naging pahayag ng Malacanang? Wala, natatawa na naman ako kay Aling Clara. Hindi raw nararamdaman ni Presidente Marcos Jr. na siya ang pinatutungkulan ni Martin Romualdez sa kanyang pahayag sa pamamagitan ng isang video recording.
Sus Maria Josep, mas maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang siya ang tinutukoy. Kasi sinabi niya nga, bakit ako lang? Bakit ako ginagawa niyo scapegoat? Yung anomaliyang yan, nagsimula yan, yung sa budget. At ang budget ang gumawa niya ay ang presidente ng bansa sa pamamagitan ng BBM. Nanggaling sa kanila yan. Ibinigay sa amin. At hindi lang naman ako ang nag-a-approve niyan. Nag-iisa lang ako, speaker. Siyempre, marami. Kasinungalingan din niya kasi yung mga majority sumusunod sa kanya. Kung ano ang, siyempre, kung ano ang utos sa taas, pupunta kay Martin, iutos na rin sa baba. Ngayon, sabi niya, nung ma-approve niya, di ba, binigay namin sa kanya, pinirmahan niya naman. Kaya sabi niya, ano yan, mahabang proseso. Ang pinaka-short and long ng kanyang payag, sinasabi niya na, teka muna, hindi lang ako marami kami. Kung may kasalanan naman, lahat kami. Ang nangunguna na, yung Office of the President, ang pinakabuod na kanyang sinasabi. Kaya at the same time, nagbababala. Pag yan, sabi niya, ay tinuloy niya na ako lang gagawin yung scapegoat. Lalaban ako sa inyo. Marami akong alam, sabi niya. Sa administrasyon na ito. Hindi ba warning yan? Tingnan natin. Ang problema ka, hindi mo malaman. Pati ako pa rin hanggang ngayon, nagdududa na puro palabas lahat yan, moro-moro. Gumagawa sila ng senaryo na, kita mo naman si Martin, lumalaban lang. Tapos yung kabila naman, kita niya naman, dinimanda namin. At pinapaplis pa namin. Yun nga ang problema. Baka palabas lang yan, tapos hahain kayo ng kasong napakahina at madidismiss. Di sasabihin nyo, kita nyo, ginawa kami. Pero wala hukuma na nag-absuelto Pareho rin yan ang ginawa ni Presidente Marcos Jr. Para hindi siya mapagdudahan na meron siyang kasalanan. Kunyari, in-expose niya, mahiya naman kayo. Samantala, di ba sabi ko immediately ang aking payag agad nun sa mga interview sa akin. Teka, nagkamali yata yung mahiya naman kayo. Di ba dapat mahiya naman tayo? Kasi yung pinagmula ng korupsyon, yung mga proyektong yun ay nanggaling sa pirma mo. Kasi yung ginawa mo naman budget, wala yun yung mga siniksik nila doon. Kaya sabi ko, kung hindi man complicit ka, kasama ka sa sabwatan, o kaya naman, grossly negligent ka, o kaya under the theory of command responsibility, mananagot ka.